Matapos ang matinding mga pangyayari sa Black Mist, muling namulat si Takero, bumalik siya sa Denji Heiankyo, pero agad niyang naramdaman na may mali. Pamilyar ang lugar, pero maraming bagay ang nagbago. Ang mga tindahan ay iba na ang gamit, may mga gusaling hindi niya maalala, at may mga bakas ng pagkawasak na tila hindi nangyari sa mga naranasan niya noon. Nang magtanong siya tungkol kay Tsukimiya at sa musical troupe, wala ni isa ang nakakakilala sa kanila. Kahit si Wada, na dati niyang kilala, ay may ibang pagkakakilanlan na ngayon at walang alaala sa mga nangyari noon. Dito nagsimulang matanto ni Takero na hindi lang basta nagbago ang daloy ng oras, may mas malalim na nangyayari. Habang sinusubukan niyang unawain ang sitwasyon, nalaman niya na si Seimei ay nananatiling pinuno ng Onmyo, ngunit si Atsunaga, na buhay pa sa alaala ni Takero, ay itinuturing na patay sa mundong ito. Ang balitang iyon ang tuluyang yumanig kay Takero. Para sa kanya, malinaw na buhay pa si Atsunaga sa mga nauna niyang naranasan. Sa gitna ng kalituhan, muling lumitaw ang Black Mist. Isang emergency order ang inilabas, at nagsimulang kumilos sa mga Onmyoji upang protektahan ang lungsod. Doon niya muling nakita ang isang Shikigami na may presensyang pamilyar sa kanya. Inakala niyang ito ay si Atsunaga. Ngunit tila hindi siya kilala nito. Bago pa man naging malinaw ang lahat, may isa pang Shikigami ang dumating, sina Yura, at doon lalong gumulo ang sitwasyon. Naglalaban-laban ang mga ito. Ang dapat sana'y magkakampi ay nagsusukatan ng lakas na parang magkaaway. Habang si Takero ay naiwan na puno ng tanong. Sa kalaunan, nagharap sina Takero at Seimei. Dito inilahad ang katotohanan. Ang inaakala ni Takero na time loop ay hindi pala pagbalik sa iisang oras. Sa tuwing siya'y namamatay, inililipat siya sa ibang parallel world. May 100 bersyon ng Denji Heiankyo, bawat isa'y bahagyang naiiba. Lahat ng tao ay may tig-iisang kopya sa bawat mundo, maliban kay Takero, na nag-iisa lamang dahil hindi siya orihinal na taga roon. Ipinaliwanag din ng Bellflower Seal at ang Black Mist. Dahil dito, ang mga tao at Shikigami mula sa ibang parallel worlds ay nagmumukhang oni. Ibig sabihin, sa mga nakaraang labanan, hindi mga halimaw ang pinapatay ni Takero, kundi mga tao at Shikigami mula sa ibang mundo. Ang mas masakit na katotohanan ay ang layunin ng lahat ng ito. Ang Black Mist at ang Centennial Pandemonium ay bahagi ng isang eksperimento na tinatawag na World Whittle. Bawat 100 taon, pinapagsasagupa ang mga parallel worlds. Ang mga matatalo ay winawasak at sinisipsip ang kanilang karanasan at kasaysayan, na nagsisilbing sustansya para sa mundong mananatili. Sa ganitong paraan, unti-unting binubuo ang isang mundong may mas mataas na antas ng sibilisasyon, kahit pa ang kapalit nito ay walang katapusang patayan. Hindi ito matanggap ni Takero. Para sa kanya, walang saysay ang isang magandang kinabukasan kung ito ay itinayo sa ibabaw ng bangkay ng napakaraming inosente. Ngunit para kay Seimei, ito ang tanging paraan upang subukang iligtas ang mundo mula sa tuluyang pagkalimot sa hinaharap. Nauwi ang kanilang sagupaan sa pagkatalo ni Takero. Siya ay ikinulong sa isang lihim na pasilidad ng Onmyo Bureau, sugatan at durog ang loob. Habang pinipilit niyang intindihin ang lahat, lumitaw si Kazura, na tila alam ang buong katotohanan ngunit piniling manahimik. Hindi nagtagal, may isang taong muling nagbigay ng pag-asa kay Takero. Si Tsukimiya ay biglang nagpakita, buhay, at malinaw na hindi kabilang sa mundong ito. Ipinaliwanag niya na alam niya ang tungkol sa World Whittle at ang tunay na layunin ni Seimei. Mula pa raw sa buwan, minamasdan niya si Takero, at nakita niya kung paano ito paulit-ulit na lumalaban para baguhin ang isang kinabukasang puno ng trahedya. Sa kabila ng lahat ng katotohanang nabunyag, pinili pa rin ni Takero na lumaban. Sa tulong ni Tsukimiya, nagkaroon siya ng bagong layunin, hindi lang iligtas ang isang mundo, kundi tapusin ang World Whittle at ang siklong paulit-ulit na sumisira sa Denji Heiankyo. Pagkatapos, ibinunyag ni Tsukimiya ang buong katotohanan kay Takero. Hindi lang pala siya basta galing sa ibang lugar, siya ay mula sa hinaharap, 1,000 taon ng layo sa panahon ng Denji Heiankyo. Sa panahong iyon, hindi na kayang tirhan ng mga tao ang mundo, kaya napilitan ng sangkatauhan na lumipat at manirahan sa buwan. Doon siya nagmula, sa isang lugar na tinatawag na Lunar City. Ngunit kahit sa buwan, hindi naging maayos ang buhay. Unti-unting naubos ang likas na yaman, dumating sa punto na kailangang bumili kahit ng hangin para lang mabuhay. Lalong lumaki ang agwat ng mayayaman at mahihirap, at kabilang si Tsukimiya sa mga nasa laylayan. Isang araw, inanunsyo ng gobyerno ang isang proyektong tinawag na Time Migration, isang planong ibalik ang mga tao sa panahong masagana at payapa. Doon unang sumiklab ang pag-asa ni Tsukimiya. Dahil dito, nagsikap siyang mag-aral at naging siyentipiko, hanggang sa mapili siyang maging senior engineer ng proyekto. Ngunit kahit umusad ang teknolohiya, napakalaki ng kinakailangang yaman para makapagpadala kahit isang tao sa nakaraan, kaya hindi ito naisakatuparan. Habang natigil ang proyekto, may isang trahedyang naganap. Isang babae, dala ng matinding kawalan ng pag-asa at lungkot,
ang nagpasimula ng insidenteng sumira sa mundo. Sa mismong sandaling nanghihina at nasa bingit ng kamatayan si Tsukimiya, naalala niya ang isang lumang teorya na ang ugat ng pagkawasak ng hinaharap ay ang world whittle na nagsimula pa noong panahon ng Heian. Dahil dito, nagpasya siyang isugal ang lahat. Ginamit niya ang teknolohiya upang ipadala ang kanyang espiritu pabalik sa nakaraan. Nagtagumpay siya at muling isinilang sa Denji Heian-kyo bilang isang miyembro ng dance troupe. Paulit-ulit siyang nadamay sa world whittle, ngunit sa kabila ng lahat ng pagsubok, wala siyang nagawang baguhin. Gayunpaman, tumanggi siyang sumuko, kahit alam niyang ang pagnanais niyang baguhin ang hinaharap ay maaaring magbura sa posibilidad ng maraming buhay sa kasalukuyang panahon. Ipinaliwanag din niya na sa bawat isa sa 100 parallel worlds, may tig-iisang bersyon siya. Sa pamamagitan ng isang misteryosong presensya, na ibabahagi niya ang mga alaala ng lahat ng bersyon ng kanyang sarili. Kaya kahit tila palagi silang unang nagkikita ni Takero, dala niya ang mga alaala ng mga naunang mundo, ang mga hapunan, ang mga pagdiriwang, at ang paulit-ulit na pakikipaglaban ni Takero para sa iba. Dito rin nila napagtanto na hindi lang si Tsukimiya ang may kakayahang magbahagi ng alaala sa iba't ibang mundo. Si Seimei rin ay may ganitong kakayahan, kaya't palagi siyang nauuna at tila alam na ang mangyayari. Dahil dito, mas naging malinaw kung gaano kalaki ang panganib na kinakaharap nila. Ibinigay ni Tsukimiya kay Takero ang isang bagong Yasha mask at ipinaliwanag na ang kapangyarihan niya ay naiiba sa karaniwang Onmyo techniques at may malaking potensyal. Samantala, napansin ni Seimei ang kakaibang galaw ng world particles sa tuwing ginagamit ni Takero ang kanyang lakas. Sa tulong ng alaga ni Tsukimiya na si Hinzumi, sinubukan niyang napalakasin ang kakayahan ni Takero. Kayang manipulahin ng munting nilalang ang world particles, ngunit may kapalit ito, malaki ang kinukuhang lakas, at may limitasyon ng oras ng paggamit nito. Sa isang lugar na tinabingan ng Bellflower Seal, hinarang sila ni Yura. Sinubukan nilang ipaliwanag ang katotohanan na ang mga Oni sa Black Mist ay mga Onmyoji mula sa ibang mundo. Hindi ito agad pinaniwalaan, ngunit nagsimulang mag-alinlangan si Yura nang maalala niya ang isang malinaw na panaginip kung saan napatay niya si Atsunaga. Sa huli, pinili ni Yura na makinig. Napagkasunduan nilang harapin si Seimei at wakasan ang world whittle. Ang unang hakbang ng kanilang plano ay ang sirain ng isa sa mga tore ng 4 na Diyos, ang Seiryu Tower. Ayon kay Tsukimiya, ang mga tore ang nagsisilbing pundasyon ng Centennial Pandemonium at ng world whittle mismo. Sumugod sila sa tore, ngunit hinarang sila ni Kazura. Sa gitna ng labanan, ginamit ni Takero ang kanyang kapangyarihan at hinarap si Kazura. Ngunit sa puntong matatalo na si Kazura, biglang nawala ang kapangyarihan ni Takero. Muntikan na siyang masawi ngunit biglang dumating si Tsukimiya at iniligtas si Takero mula sa tiyak na kamatayan. Ipinaliwanag niya na may iba pa siyang bersyon sa ibang mundo at ang dahilan ng kanyang mga ginagawa ay ang pagtiyak na magpapatuloy ang hinaharap. Ito raw ang matagal na niyang pasya, anuman ang kapalit. Hinarap ni Yura si Kazura at ibinalik ang tanong tungkol sa pagkamatay ni Atsunaga, na nag-alay ng buhay para talunin ang Oni ngunit namatay na puno ng panghihinayang. Para kay Kazura, kailangan ng sakripisyo ng iilan para sa kaligayahan ng nakararami. Nang natalo si Yura, iniligtas siya ni Takero na muling nakakuha ng kaunting lakas at tinalo si Kazura, at sa huli winasak niya ang Seiryu Tower. Sa puntong iyon, naging malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa pagpigil sa isang seremonya, kundi tungkol sa pag-asak sa mismong ideya ng world whittle. Nagsimula ang kaguluhan ng matukoy ng Genbo Tower ang matinding pagbabago sa espiritual na enerhiya sa Denji Heian-kyo. Nawalan ng komunikasyon sa Seiryu Tower, at hindi nagtagal, nakumpirmang tuluyan na itong nawasak. Para kay Seimei, malinaw ang kahulugan nito, may isang taong kayang sirain ang tore ng 4 na Diyos, at iisa lang ang posibleng gumawa noon, si Takero. Siya ay diretsyong humarap sa katotohanan. Kung tuluyang masisira ang mga tore, hihinto ang world whittle, ang proyektong pilit na itinutulak ang lahat sa isang walang katapusang patayan sa pagitan ng mga mundo. Para sa kanya, wala nang saysay ang kalahating solusyon. Gusto niyang durugin mismo ang ugat ng problema. Kasunod nito, sunod-sunod na ulat ang dumating. Huminto na rin sa paggana ang Byako Tower at ang Suzaku Tower. Habang ipinapadala ang utos ng agarang paglikas ng mga residente, nagpasya si Takero na tapusin ang lahat sa lalong madaling panahon. Humantong ang lahat sa isang direktang sagupaan. Hinarap ni Takero si Seimei, na tila walang pakialam sa pinsalang idinudulot niya. Nang tanungin kung bakit niya winawasak ang tore ng 4 na Diyos, simple lang ang sagot niya, may nagsabi raw sa kanyang gawin iyon. Para kay Seimei, malinaw kung sino ang nasa likod nito, si Tsukimiya. Ngunit habang sinasabi niyang ginagawa niya ito para sa lahat, kapansin-pansin ang kakaibang paggamit niya sa world particles, lalo na nang makita niyang nakuha ni Takero ang kapangyarihan mula kay Hinzumi. Samantala, si Yura ay lihim na kumikilos. Sugatan man, hindi siya sumunod sa utos na manatili sa ilalim.
Gusto niyang makita mismo ang katotohanan, kung ano ba talaga ang iniisip at pinaplano ni Seimei. Kasama si Iruka at Kajiki, sinimulan nilang imbestigahan ang mga lihim na pasilyo sa loob ng lungsod. Sa dulo ng isang tagong lagusan, natuklasan nila ang isang silid na nakatago gamit ang illusion technique. Sa isang nakatagong silid, natuklasan nila ang katotohanan tungkol sa Black Mist at ang talaan ng Centennial Pandemonium, isang kronika ng libong taon ng paulit-ulit na digmaan, kung saan pinapatay ng mga taga Denji Heian-kyo ang isa't isa sa iba't ibang mundo. Doon napatunayan na si Seimei ang may kagagawa ng lahat. Habang nagagalit si Yura, sabay namang sumiklab ang tunay na labanan sa labas. Ipinakita ni Seimei ang buong lakas ng Senji Ryaketsu, tinatawag ang 12 monthly generals at ang 4 na banal na hayop, si Seryu, Genbo, Suzaku, at Byako. Sa bawat suntok at teknik, malinaw ang agwat ng kanilang lakas. Ngunit hindi umatras si Takero. Sa tulong ni Hinzumi, muling piniga niya ang natitirang lakas niya para sa isang huling suntok. Tinamaan si Seimei, ngunit imbes na tuluyang bumagsak, nanatili siyang nakatayo. Hindi raw siya umiwas para protektahan ang lungsod, isang bagay na lalo pang ikinagalit ni Takero. Para kay Seimei, handa siyang magsakripisyo ng kahit gaano karaming buhay basta makamit ang layunin niya. Sa gitna ng sagupaan, humantong sila sa isang mano-a-mano, isang direktang suntukan. Doon unang nakita ni Takero ang ibang mukha ni Seimei, hindi galit, hindi yabang, kundi lungkot. Ayon sa paniniwala ng pamilya ni Takero, sa isang suntukan mo tunay na mauunawaan ang kalaban. At sa sandaling iyon, nakita niyang ginagawa ni Seimei ang lahat hindi dahil sa kasiyahan, kundi dahil sa isang baluktot na pag-asang iligtas ang hinaharap. Bago pa tuluyang matapos ang laban, biglang nagbago ang lahat. Sa harap ni Yura at ng iba pa, may isang bagay na isinilang. Si Tsukimiya, ngunit hindi sa sariling katawan. Inamin niya na ang katawan niya ay matagal nang namatay, ngunit ang kanyang espiritu ay na-digitize at nabuhay sa loob ng sistema. Siya ngayon ang kumokontrol sa katawan ni Seimei. Ibinunyag niya ang totoong dahilan ng kanyang mga kilos. Dahil sa paglikha ng 100 mundo, nagkaroon siya ng 100 kamalayan na sabay-sabay niyang nararanasan. Ang kasiyahang iyon ang ayaw niyang mawala. Ngunit hadlang dito ang World Whittle, kaya ginamit niya si Takero at ang pagkawazak ng mga tore. Nang tuluyang mawala ang huling tore ng 4 na Diyos, nagsimulang maglaho ang buong Denji Heian-kyo. Unti-unting nabubura ang lungsod, kasama ang mga taong naninirahan dito. Doon napagtanto ni Takero ang katotohanan, ginamit siya ni Tsukimiya mula sa simula. Sa huli, iniwan siya ni Tsukimiya ng isang tanong, sa susunod na mundo, magkikita pa kaya silang muli? Hindi pa rin matanggap ni Takero ang nakikita niya. Sa harap niya, malinaw ang sinabi ng babae, siya raw si Tsukimiya. Bago pa siya makapagtanong ng maayos, biglang nagbago ang paligid. Muli siyang nagkamalay, wala na ang Denji Heian-kyo. Ang natira na lang ay isang mundong wasak, puro guho at bakas ng pagkatalo. Hindi niya alam kung nasaan siya o kung anong mundo iyon. Doon niya nakita si Seimei, na nagpaliwanag na ang mundong iyon ay isa sa mga natalo sa Centennial Pandemonium. Isa itong mundong dahan-daang nawawasak. Bago tuluyang maglaho ang lahat, isinasagawa nila ang Star Festival, isang ritual na kumukuha ng damdamin at alaala ng buong mundo upang ipasa sa susunod na mundo. Ang mga taong nandoon ay alam ang mangyayari at kusang iniaalay ang kanilang buhay para mamatay ng payapa. Para kay Takero, malinaw na mali ito. Isa itong uri ng pagpatay na tinanggap na lang dahil sa kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng pagtatalo, humarap si Seimei at sinimulang isalaysay ang pinagmulan ng lahat, kung paano nagsimula ang World Whittle 1,000 taon na ang nakalipas. Noong una, isa pa lang siyang batang Onmyoji nang makilala niya si Kunihito, isang kabishi na hayagang kinamumuhian ang Onmyo techniques. Ayon sa panghuhula ni Seimei, may darating na malaking baha na ikamamatay ng marami. Kahit hindi siya naniniwala sa panghuhula, si Kunihito ang nagboluntaryong manguna sa flood control works. Sa simula, naging maayos ang lahat, ngunit sunod-sunod na sakuna ang dumating, mga pangyayaring wala sa anumang hinula. Sa huli, napagtanto ni Seimei ang isang nakakatakot na katotohanan, sa lahat ng hinaharap na nakita niya, tiyak na mangyayari ang malaking baha. Kahit anong paghahanda, hindi ito maiiwasan. Tumanggi si Kunihito na tanggapin ito. Para sa kanya, ang hinaharap ay binubuo sa pamamagitan ng kilos at laban ng tao, hindi basta tinatanggap. Kahit magkaiba ang paniniwala nila, nagpatuloy ang konstruksyon, at laban sa inaasahan, napigilan ng levee ang baha. Sa sandaling iyon, naniwala silang nagtagumpay sila at nabago ang kapalaran. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang lahat. Isang mas malalang sakuna ang dumating. Nang matapos ang trahedya, nasugatan si Kunihito ng malubha. Bago siya tuluyang mamatay, inamin ni Seimei ang mas masahol na katotohanan. Ang hinaharap ay hindi basta nabago. Sa halip, ito ay pilit na binaluktot. Para bang may puwersang muling nagsulat ng batas ng mundo at isinara ang walang hanggang posibilidad ng sangkatauhan. Dahil dito,
Naghanap si Seimei ng solusyon. Gumamit siya ng pinagbabawal na kapangyarihan upang lumikha ng mga parallel world. Nalikha niya ang 100 mundo, kapalit ng pagiging immortal. Sa una, tila dumami ang posibilidad ng sangkatauhan, ngunit makalipas ang ilang taon, isa-isa ring bumagsak ang mga mundong ito. Milyon-milyong buhay ang nawala. Mula rito, tinawag niya ang penomenang ito na World Line Convergence Calamity. Bilang huling hakbang, nilikha niya ang World Whittle, isang sistemang magpapasa ng kaalaman at teknolohiya ng mga mundong malapit ng maglaho. Dito rin isinilang ang Centennial Pandemonium. Biglang lumitaw si Tsukimiya at ibinunyag ang tunay na dahilan ng lahat. Ang presensyang sumisira sa mga mundo ay si Utoki Dori, isang nilalang na nilikha ni Tsukimiya sa hinaharap. Ang batang ito ang bumubura ng mga hinaharap na maaaring magbanta sa kanya, at sa prosesong iyon, winawasak ang buong mundo. Para kay Tsukimiya, ang lahat ng ito ay isang laro, isang masaya at kapanapanabik na karanasan matapos mabuhay ng 1,000 taon at maranasan ang libu-libong buhay. Habang nagsisimulang gumuho ang Denji Heian-kyo, inalok niya si Takero na sumama sa kanya. Nag-alinlangan si Takero. Totoong kasuklam-suklam ang World Whittle, ngunit ayon sa paniniwala ng pamilya Narihira, hindi dapat iwan ang kaibigan sa oras ng pangangailangan. Para sa kanya, kaibigan na si Seimei, dahil nagharap na sila sa isang tunay na laban. Sa huli, nagpa siya si Takero. Kahit ang tsansa nilang manalo ay isa lang sa 100, iyon mismo ang pinanghawakan ni Seimei sa loob ng 1,000 taon. Habang tuluyang naglalaho ang mundong kinaroroonan nila, naghanda silang harapin ang huling mundo, at sabay na subukang baguhin ang hinaharap. Pagkatapos, muling nagising si Takero. Nagkagulo ang buong Denji Heian-kyo matapos isiwalat ni Tsukimiya ang katotohanan tungkol kay Seimei at sa World Whittle. Sa gitna ng tensyon, nagulat si Takero nang makita na ang mga tao ay tila pumapanig na kay Tsukimiya. Para sa kanila, malinaw na si Seimei ang ugat ng paulit-ulit na patayan ng mga tao, at matagal na raw itong sinabi ni Tsukimiya. Gayunpaman, ramdam ni Takero na may mali pa rin sa nangyayari. Para sa kanya, hindi sapat ang katotohanan kung ang kapalit naman ay kaguluhan at karahasan. Hinarap ni Takero si Tsukimiya at sinabing hindi niya masasabing tama ang lahat ng ginagawa ni Seimei, pero mali rin ang paraan ni Tsukimiya dahil piling katotohanan lang ang ibinahagi nito. Ipinagtanggol ni Tsukimiya ang sarili, sinabing pinalaya niya ang mga tao mula sa Bellflower Seal at karapatan nilang malaman ang tungkol sa World Whittle. Nang tanungin ang tunay niyang layunin, diretsahan ang sagot niya, kaguluhan at kasiyahan, at ang pagpatay kay Seimei para magmistulang bayani. Doon tuluyang napagtanto ni Takero na hindi na niya nauunawaan ang taong minsan niyang hinangaan. Kahit ganun, desidido si Tsukimiya, hahadlangan niya ang World Whittle sa sarili niyang paraan, kahit ang kalabanin ay si Takero mismo. Hinuli nila si Takero at ikinulong. Habang naglalaban, ipinakita ni Seimei ang lakas ng kanyang Onmyo techniques at ng 12 Heavenly Generals, ngunit halos walang epekto ang mga ito kay Tsukimiya, na tila walang kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagtagpo si Takero at Atsunaga, na pinaniniwalaan niyang matagal ng patay. Bagamat hindi na siya lubusang naaalala ni Atsunaga, malinaw pa rin ang ugnayang namuo sa pagitan nila. Ipinaliwanag ng grupo ni Seimei ang tunay na sitwasyon, ang Denji Heian-kyo ang huling natitirang mundo sa 100 parallel worlds. Layunin ni Tsukimiya na panatilihing buhay ang mundong ito magpakailanman gamit ang World Whittle. Inilahad ni Seimei ang huling barahan niya, ang muling pagbuhay sa Subspace Probe Communicator upang matukoy ang lokasyon ng Utoki Dori at tuluyang wasakin ito. Ngunit iisa lamang ang may kakayahang gawin iyon, si Takero, dahil sa kakayahan niyang tumawid ng mga mundo. Habang pinaaandar ang aparato, kailangan nilang pigilan si Tsukimiya ng halos 30 minuto, isang mahirap na gawain. Sumiklab ang mas matinding labanan sa loob ng Black Mist. Kahit nagkaisa sina Takero, Seimei, at ang iba pa, nanatiling dominante si Tsukimiya. Isiniwalat niya na ang kanyang kawalang kamatayan ay basbas mismo ng Utoki Dori, kakayahang burahin ang lahat ng posibilidad ng kanyang kamatayan. Gayunpaman, nagawa ni Takero na masaktan siya, na ikinagulat ni Seimei. Dito tuluyang isiniwalat ni Tsukimiya ang kanyang pinagmulan, isang tao mula sa hinaharap na tumakas mula sa buwan. Si Utoki Dori ang safety device ng kanyang paglalakbay, at upang hindi na makabalik, winasak niya ang sarili niyang mundo. Ang World Line Convergence Calamity ay bunga ng kanyang pagnanasa at ng mga parallel worlds na nilikha ni Seimei, na nagbigay sa kanya ng sukdulang kaligayahan na ayaw na niyang bitawan. Inamin din niyang bahagi si Takero ng kanyang plano mula pa sa simula. Ang kanyang ninuno ay minsang sinapian ng espiritu ni Tsukimiya, kaya't itinuturing din siya ni Utoki Dori na sakop ng proteksyon nito. Lahat ng nangyari, mula sa paglipat ni Takero sa Denji Heian-kyo, ay bahagi ng kanyang kalkulasyon. Sa huli, tinanong siya ni Takero kung sapat na bang dahilan ng sariling kaligayahan para magsakripisyo ng napakaraming buhay. Para kay Tsukimiya, ganoon talaga ang mundo, isang laban para mabuhay.
Tinuligsan niya si Seimei at Takero, sinabing pare-pareho lang silang makasarili sa kanya-kanyang paraan. Ngunit habang nagdedebate sila tungkol sa sakripisyo at kaligayahan, natunugan ni Tsukimiya ang huling barahan ni Seimei at winasak ang Genbo Tower, sinira ang subspace probe communicator. Sa puntong iyon, wala nang natirang paraan. Pagod at sugatan, napagtanto ni Seimei ang masakit na katotohanan, talo sila, at hawak ni Tsukimiya ang sitwasyon. Matapos mawasak ang Genbo Tower at tuluyang mawala ang subspace probe communicator, bumigat ang sitwasyon para sa lahat. Aminado si Seimei na wala na silang tsansang manalo ngayon na ganap ng malaya si Tsukimiya at hawak pa rin niya ang basbas ng Great Time Bird. Sinabihan niya si Takero na sumuko na, pero tumanggi siya. Para sa kanya, hindi pa tapos ang laban. Walang awang ipinakita ni Tsukimiya ang kapangyarihan niya. Isa-isa niyang tinarget ang mga Onmyoji at gumamit pa ng Dread Plague, isang sakit na kahit immortal ay kayang patayin. Mukhang wala ng pag-asa, ngunit muling tumayo si Takero at sa tulong ng lakas ni Hinzumi, nagawa niyang tamaan si Tsukimiya, isang imposibleng bagay. Doon napagtanto ni Seimei ang totoo, tulad ni Tsukimiya, kinikilala rin ng Great Time Bird si Takero. Ngunit higit pa roon, iba ang paraan ng kapangyarihan ni Takero. Hindi lang siya tumatanggap ng basbas, kaya niyang lumikha ng posibilidad. Habang pinipigilan ni Seimei si Tsukimiya, ibinunyag ni Atsunaga na bago tuluyang masira ang subspace probe communicator, nagawa nitong matukoy ang kinaroroonan ng Great Time Bird at maipasa ang coordinates. Pumunta agad sina Takero at Yuri sa Genbo Tower upang gawin ang huling plano. Sa isang espasyong lampas sa karaniwang mundo, kinausap ni Seimei si Takero sa isipan. Ipinaliwanag niya ang tunay na kakayahan nito. Tuwing may matinding paniniwala si Takero sa isang bagay, lumilikha siya ng posibilidad para mangyari iyon. Ang paglipat niya sa mga parallel world ay bahagi rin ng kapangyarihang iyon. Pinayuhan siya ni Seimei na malinaw na isipin ng Great Time Bird at sundan ang agos ng world particles. Sa wakas, nakarating si Takero sa Great Time Bird. Ngunit hindi madali ang laban, bawat suntok niya ay binubura ang posibilidad na manalo. Sa puntong iyon, narinig niya ang mga boses ng mga taong naniwala sa kanya, pamilya, kaibigan, at lahat ng umasa sa kanya. Doon niya naunawaan na hindi siya nag-iisa. Ang mga damdamin ng iba ang nagbibigay lakas sa kanya. Buong tapang niyang nilikha ang posibilidad na humantong sa hinaharap. Sa iisang suntok na puno ng paniniwala at suporta ng lahat, nagawa niyang durugin ang Great Time Bird. Kasabay nito, humina ang proteksyon ni Tsukimiya. Sa Denji Heian-kyo, naramdaman ni Seimei at ng iba ang pagbabagong iyon. Sa huling sabayang atake, tuluyan nilang natalo si Tsukimiya. Nawalan na siya ng kapangyarihan, at sa unang pagkakataon, naranasan niya ang pagkatalo. Ipinaliwanag ni Takero na ang kaibahan nila ay simple, siya'y lumalaban hindi para sa sarili lang, kundi para sa mga taong mahalaga sa kanya at sa mundong nais niyang protektahan. Inalok siya ni Takero ng pag-asa at bagong hinaharap, ngunit pinili nitong maglaho. Sa huli, nagwakas ang World Line Convergence Calamity. Tinanggap ni Seimei ang kapalaran niyang matagal nang ipinagpaliban, at napalaya ang mundo mula sa World Whittle. Tinanggap niya ang kapalarang dapat ay dumating pa 1,000 taon ang nakalipas, at iniwan ang Denji Heian-kyo sa isang mundong malaya na sa World Whittle, isang mundong may walang katapusang posibilidad. 1 taon ang lumipas, tahimik na ang buhay. Nagbukas ng negosyo si Takero, at piniling mamuhay bilang ordinaryong tao. Ngunit kahit tumalikod sa pagiging Onmyoji, ay patuloy niya na tinutupad ang kanyang pangako. Sa hinaharap, sa loob ng isang cryosleep capsule, ipinakitang muli ang pangako niya, na darating ang panahong ang hinaharap na iniisip ng mga tao ay magiging totoo. At tulad ng sinabi niya noon, bumalik siya upang iligtas ang taong ipinangako niyang hindi niya susukuan. Sa ganitong paraan nagtapos ang kwento.